pinakamaiinit na balita ngayong araw ng linggo. Bangkay ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend niyang si Yitzhak Cohen nakitaan ng mga tama ng bala. Mga abo ni Geneva nakaburol na sa Pampanga. Pogo sa Porac, Pampanga na napaulat na umano'y nagkekremita empleyado. Nakitaan ng mga incinerator, tagong indoor firing range at underground tunnel. Nadiskubre sa leisure resort sa Pampanga na ginagamit daw ng mga sangkot sa mga pogo sa Tarlac at Pampanga. Dalawang bodyguard na umano'y inutusan ng Chinese pogo boss para nakawin ang mga baril at lisensya ng kapwa bodyguard, arestado. Mga pasyalang mala New Zealand ang vibes. Perfect para sa mga gustong mag-relax with Mother Nature. Ulam na galunggong at munggo nilagyan ng kakaibang twist para maging merienda. At ang paghaharap ng cast ng Running Man Philippines at OG Runners sa Run to You in Manila concert. Nakatuto kami. Magandang hapon po. Nagtamo ng tig-dalawang tama ng bala ng baril ang nawalang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at ang kanyang nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen ay sa resulta ng otopsiya ng NBI. Ang PNP kinumpirmang dalawa sa mga persons of interest sa kanilang pagkamatay, awol ng mga pulis. Mula sa Tarlac, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Pia Ivan, binaril nga muna bago inilibing dito sa quarry site sa Capas, Tarlac ang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at ang kanyang Israeli boyfriend. Yan ang lumabas dun sa autopsy ng National Bureau Investigation o NBI sa mga labi. Tig-dalawang tama ng bala ng baril ang tinamo ng magkasintahang Geneva Lopez at Yitzhak Cohen bago inilibing sa liblib na quarry site sa Capas, Tarlac. Si Lopez, kinamatay ang tama sa likod. Ang bala, tumama sa kaliwang baga bago tamaan ang kaliwang ugat sa puso at lumabas sa kanyang kaliwang dibdib. Binaril din siya sa kaliwang hita dahilan para ma-fracture ito. Ang slug naiwan pa sa kanyang kaliwang binti. Si Cohen harapang binaril sa kaliwang dibdib. Ang bala tumama sa kanyang kaliwang baga. May isa pa siyang tama sa kanyang kilikili. Sa babae may nakuha kaming slag to be submitted to the ballistic examination. Ang DNA naman ay ang SOCO ang nag-conduct at I don't know the result yet. Pero so far, mga 99% ay yung dalawang bangkay ay yung hinahanap natin. In-identify na ng family. So far, nakilala ng family sa kanilang mga kasuhutan at tatak sa katawan. Bago mahukay ang mga labi, sinalakay ng mga otoridad kahapon ang bahay ni alias Brandon, ang real estate consultant na huling kinatagpo ng magkasintahan. Sa bisa ng search warrant, hinalugog ang bahay at nakuhanan siya ng baril at granada. Sabi ng kanyang misis, hindi kanila ang mga nakuha. Isa pang person of interest ng mga pulis ang inaresto rin kahapon matapos makuhanan ng mga armas. Napag-alaman po natin na awol na pulis po ito na na-dismiss po noong February 2020. So, isa po siya doon sa inaresto po natin kahapon ng madaling araw po. At isa pa pong awol na pulis na na-dismiss naman po noong 2019 po. Nakasuhan na po ito for violation of 10591 at RA 9516 po. Malamang may kinalaman ito, no, dahil sa lumalabas sa ginawang ng ating kapulisyahan doon, nilabas ng mga testigo at tinuro nga itong libingan na ito. Opo. Dito sa Tarlac. Matipid sa impormasyon ng mga otoridad sa takbo ng investigasyon at sa tunay na motibo sa krimen dahil nagpapatuloy pa ang kanilang operasyon. May nakikita na po tayong clear indication kung bakit humantong sa pagpatay po nitong dalawang biktima. Pero ma'am, tukoy na po ba natin kung sino po yung mastermind dito? Kasama po yan ma'am, doon sa ginagawa po nating case build-up, meron na po tayong indikasyon na alam na po natin kung sino po yung pinakautak po dito sa nangyaring pagpatay po sa dalawang biktima po.
Maraming salamat, Salima Refran. Patay sa pamamaril ang isang lalaki habang natutulog sa pedicab sa Maynila. Ang umano'y ugat ng krimen, agawan ng customer sa illegal na water tapping sa lugar. Nakatutok si Jomer Apresto. Kuha ito sa bahagi ng Amadon sa Baseco Compound sa Maynila nitong Huwebes ng madaling araw. Kita ang lalaking nakaitim na biglang lumapit sa isang nakaparadang pedicab at biglang tumakbo. Binaril niya pala ang isang lalaking natutulog sa loob nito. Isa lang yung tama nitong biktima pero fatal ito sa may parting pulo na kagyat niyang kinamatay. Mabilis namang nagsagawa ng manhunt operation ng mga tauhan ng Baseco Police Station. Sa tulong ng ilang testigo, natunto ng umano'y gunman at ang manugang nitong itinuturo namang mastermind sa pagpatay. Lumalabas sa investigasyon na agawan sa customer sa illegal na water tapping ang motibo sa pagpatay. Pinakailaman nila yung area kung saan nag-ooperate itong mga suspect natin. Dahil doon, nagkaroon dito ng sama ng loob at yun nga, pinano nilang patayin itong biktima. Agad na dinala sa tanggapan ng homicide section ng MPD ang mga suspect. Itinagin naman nila ang mga paratang laban sa kanila. So kung hindi ikaw yung bumaril, ang ginagawa mo ng mga panahon na yun? Nasa bahay po. Actually po noon yung borders ko na lumabas po, bumili po ng sigaro na sabi, pag uwi, si po binaril. Simula po nung abandonahin ng pamilya yung biktima, bali sa amin na po yung kumakain, kami po yung sumagip sa kanya. Iginiit din nila na ang mismong testigo ng mga pulis daw ang kaaway ng biktima pero sinabi ng pulisya na malakas ang nakalap na ebidensya laban sa mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Libo-libo ang lumahok sa fun run bilang suporta sa laban para sa West Philippine Sea. Samantala, nananatili naman ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa Escoda Shoal. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mahigit 7,000 running enthusiast ang sumuporta sa paglaban para sa West Philippine Sea sa Pasay City kanina. Parte ito ng Trilogy Run na gagawin din sa Cebu at Cagayan de Oro. I-dedicate natin sa ating West Philippine Sea yung pinaglalaban natin ngayon. So kahit maliit na bagay yung ginagawa natin ay malaking impact ito sa atin. Ang perang nalikom, idodonate sa National Task Force for the West Philippine Sea. Gusto raw nilang gumawa ng comic book na ipamimigay sa publiko. Ang laban ng West Philippine Sea, it is across the country. No? It is a concern for everybody. At ito, laban to ng lahat ng Pilipino. Siniguro ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na kasama rin sa fun run na ibibigay nila lahat ng suportang makakaya ngayong malapit na talakayin ng Kongreso ang 2025 national budget. We'll try to make some incremental increases that would respond to current needs. The Philippine Coast Guard and the rest of the armed forces of the Philippines. Bukod sa national defense at security, hiling ng Philippine Coast Guard na pondohan ang mga marine scientist natin. UPMSI, they have what they call the National Research Fleet, no? Yung NAR fleet. But again, they lack funding to support their logistical requirements para magkaroon din tayo ng mga research vessel na tutugon sa pangangailangan ng ating mga marine scientists. Tumangging magbigay ng detalye si Tariela kung kailan ang susunod na resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero tiniyak niyang gagawin lahat ng gobyerno para hindi na maulit ang mga muntik ng komprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China nung nakaraang buwan. Ibinalita rin ni Tariela na nananatili sa Escoda Shoal ang monster ship ng China na tila nagbabantay sa malaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. It's important for us to document this para sabihin natin we really inquired about their intention. Sa monitoring ng Sea Light, nasa 500 to 800 meters ang layo ng monster ship ng China mula sa Teresa Magbanwa. May kasama itong dalawang Chinese maritime militia vessel. Mostly, I think they're to keep an eye on the Philippine ship, and also I think especially with these very very large ships to sort of be an intimidation factor, so that they know that China is watching. Teresa Magbanwa has now been resupplied. They've had a change of command. There is no indication the Philippines intends to move its ship anytime soon. Wala naman daw silang na-monitor na agresibong kilos ng monster ship ng China. Pero sa bandang Ayungin Shoal, kung saan karaniwang nagkakagirian ang China at Pilipinas sa mga resupply mission, dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang binubundutan ngayon ng mga barko ng China.
sa isang punto. Nasa 200 meters na lang ang layo ng China Coast Guard Vessel 5203 sa mga barko ng Pilipinas. Naglalayag sa silangan ng Ayungin Shoal ang BRP Cabra at BRP Cape Engaño, pero tingin ni Sea Light Director Ray Powell, hindi naman resupply mission ang pakay nito dahil iba ang ruta. Right now, it doesn't look like they are intending to be part of any resupply effort. Again, there may be things that we don't know. But, I think it makes sense for the Philippines to continue to sort of probe China's defenses. And if China wants to devote all of these resources to its blockade, then there's no reason the Philippines shouldn't, sort of force them to react when they want to go in that direction. I mean, remains to be in the middle, of course, of the Philippines' exclusive economic zone. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bigo makapasok sa Paris Olympics ang Gilas Pilipinas matapos matalo ng Brazil sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Sa score na 71-60 pabor sa Brazil, natapos ang laban ng Gilas sa semifinals na tumuldok sa tsansa makapasok sila sa Olympics. Ayon kay Gilas Pilipinas head coach Tim Cone, masakit ang pagkatalo nila kontra sa Brazil. Aminado si Cone na malaking kawalan sa Gilas na hindi nakapaglaro kahapon si Kai Soto dahil sa injury na natamo niya sa laban nila kontra Georgia. Susunod, 2 patay matapos araruhin ng SUV. Mga benepisyaryo ng 4Ps, bibigyan na rin ng SSS insurance benefits. At pasyalang mala New Zealand sa ganda, saan matatagpuan? Tutok lang sa 24 Oras Weekend. Dali-daling inilabas mula sa wasak at umuusok niyang SUV ang driver na ito matapos bumangga sa bakod sa Libagon, Southern Leyte. Nakahandusay naman sa gilid ng kalsada ang 2 lalaki matapos umanong araruhin ng sasakyan. Ang isa sa kanila naputulan ng binti. Ayon sa Libagon Municipal Police, nasawi ang parehong biktima na nag-aayos lang ng motorsiklo sa gilid ng kalsada. Ligtas naman ang driver at 4 na pasahero ng SUV. Base sa investigasyon, nakatulog ang driver ng SUV. Naaresto ang suspect at nasampahan ng kaukulang kaso pero pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Ilang ordinaryong residente raw tulad ng tindera ang ginamit bilang incorporator sa mga Pogo Hub. Iniimbestigahan din kung may kaugnayan ang siyam na gas vent incinerator na natagpuan sa Porac Pogo Hub sa mga ulat na nakremate roon ang ilang empleyado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa susunod na pagdinig ng Senado sa Miyerkules, pagtutuunan ng pansin ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ipinasampina na ng Senate Committee on Women and Children ang may-ari ng Lucky South 99, pati ang may-ari ng lupa dahil hindi sila sumipot nung huling pagdinig. Ito yung landowner para sumagot at magbigay ng paliwanag kung bakit sa loob ng compound nila merong ganitong mga torture at pangyayari. Iimbitahan din muli si Porac Mayor Jaime Capil. May mga lumalabas na connection siya dito sa Porac Pogo Hub. May mga personalities na nakikita kami, nakakilala niya o meron silang relasyon. At ito ay tuloy-tuloy pa yung investigasyon. Dati nang itinanggi ni Capil na sangkot siya sa Pogo. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, nakikita niyang modus ng mga Pogo ang pamemeke ng incorporation papers kaya hindi matuntun minsan ang mga totoong may-ari. May Chinese na sindikato na nasa likod nito, tapos meron silang mga local na mga partners o local na ginagamit. Ito yung mga gumagalaw para makakuha ng permit at papeles. Sabi pa ni Gatchalian, minsan ay gumagamit lang umano ng taong ni walang kinalaman sa Pogo. Halimbawa, sa Bamban Tarlac Pogo, lumabas na mga tindera ang ilang incorporator. Ipinasampina na rin sa susunod na pagdinig sina Bamban Mayor Alice Go at mga kapatid niya. Kapag hindi sila dumalo, maaari silang ma-cite in contempt at ipaaresto ng Senado. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Go pero wala pa silang bagong tugon. Pero nauna nang sinabi ng kanyang abogado na hindi pa tiyak kung dadalo si Go sa pagdinig.
Samantala, iniimbestigahan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang gas vent incinerator na natagpuan sa Porac Pogo Hub at kung konektado ito sa mga report na may mga empleyado manong crinimate doon. Yesterday, it was confirmed by the Provincial Director of Pampanga Police that they were able to find around 9. If I'm not mistaken, 2 of those or 3 were found in Porac. We'd have to find a definite link. Otherwise, it would remain as conjectural. Nakikipag-ugnayan na raw ang PAOK sa Pampanga Police ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Malapit nang makatanggap ng SSS o Social Security System Insurance Benefits ang mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Bukas nakatakdang lagdaan ng DSWD at SSS ang Memorandum of Agreement para sa 4Ps Alcansya Program. Layo nitong mabigyan ng mas murang insurance ang 4Ps beneficiaries sakaling mawalan ng kita, magkasakit o iba pang problemang pinansyal. Gagawa ang DSWD at SSS ng contribution subsidy na naayon para sa 4Ps. Ang mga benepisyaryo ang magbabayad ng SSS monthly premium na abot sa 570 pesos kada buwan. Gusto niyo ba ng New Zealand vibes pero on a budget? Meron pong pasyalan sa Zambales at South Cotabato na tila parang nasa New Zealand ka na rin. Sa ganda. Tara na't silipin yan. Fresh air? Magandang view. Lunti ang landscape. Yan ang bungad sa inyo sa Lake Mapanuepe sa Zambales. Ang mala New Zealand vibes nito, perfect sa mga gusto ng pahinga at peace of mind. Bukod sa pag-camping dito, pwede rin mag-rent ng bangka para libutin ang simbahang lumubo nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Literal na be one with nature dahil walang signal at kuryente sa lugar para mas ma-enjoy nyo ang mini New Zealand ng Pilipinas. Pause muna sa workload at i-feel ang out-of-the-country vibes na hatid ng nature park sa bayan ng Tampakan sa South Cotabato. It's giving New Zealand din, naswak sa nature lovers. Papasok pa lang sa park, bubungad na sa'yo ang ganda ng paligid. Bukod sa picture-perfect scenery ng lugar, maganda rin itong atraksyon at pahingahan ng mga pamilya o magkakaibigan. Kung gusto nyo ma-relax from the toxic na environment or yung pollution from the city, this is the best place to visit. Saan tayo sa susunod na pasyalo food trip? I-share na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Abangan! Barak sa mga umano'y bodyguard ng Chinese Pogo boss, sinalakay. At fuel subsidy para sa mga magsasaka, aprobado ng ipamahagi. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa 24 Oras Weekend. UP ang minibus na yan sa Western Ukraine matapos salpukin ng isang oil truck. 14 ang nasawi, kabilang 6 na taong gulang na bata. Ayon sa mga rescuer, isa lang ang nakaligtas sa insidente. Papagaling na siya sa ospital. Napuno ng pagdadalamhati ang pamilya ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez na nakaburol na sa Pampanga. Paglilinaw ng kapatid ni Yitzhak Cohen, hindi bibilin ng lupa sa Capas Tarlac ang yumaong kapatid. Mula sa Pampanga, nakatutok live si Von Aquino. On? Pia, matapos ngang matagpuan kahapon, nakaburol na ang mga labi ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez dito sa kanyang hometown sa Santo Tomas, Pampanga. Yung takot na naramdaman mo nung panahon na napatay ka, sana ako na lang din yung nakaramdam doon, hindi na ikaw. No, mahal naman ko yung kapatid ko. Kung kami, wag mo kaming isipin kasi kaya namin to. 2 weeks later.
Puno ng pagdadalamhati ang pamilya ni Geneva Lopez, ang beauty pageant contestant na 2 linggong nawala at natagpo ang patay sa Tarlac kahapon. Nasa tabi ng urn ni Geneva ang kanyang engagement ring sa kasintahan na si Yitzhak Cohen. Pati ang kanyang sapatos, korona at mga sash i-display din. Ngayong araw nagdatingan ang mga kaibigan at kaanak ni Geneva sa kanyang burol. Nagpapasalamat ang pamilya Lopez sa mga otoridad sa kanilang naging effort para mahanap ang mga labi ni na Geneva at Yitzhak. Narito ang aming panayam sa kapatid at best friend ni Geneva. Alam namin na may closure, kumbaga, na alam na namin kung nasan sila at sinong gumawa, na paano ginawa and all. Gusto ko lang naman itanong sa inyo, bakit anong karapatan niyo kunin yung buhay ng kapatid ko na wala namang ginagawang masama sa inyo? At ano yung nararamdaman niyo ngayon? Ano yung gusto niyong may na-achieve ba kayo? Na datahimik ba yung buhay niyo? Ginawa niyo yun? So yun lang. At mananagot sila. Dapat lang silang managot. I consider her more than a family. Like, my love for her is something that is not easy to describe as how you describe a friend. It's more than that. Kaya, masakit. Kinumpirma na rin ang pamilya ni Yitzhak na siyang isa pang bangkay na natagpuan sa quarry site dahil sa mga marka nito sa katawan at sa damit. Sabi ng kanyang kapatid, iuuwi sa Israel ang labi ni Yitzhak para sa burial na naaayon sa kanilang tradisyon. Nilinaw rin ito na hindi bibili ng lupa si Yitzhak nang pumunta sa Kapas Tarlac noong June 21. He went to get a title of the land, about the land, and also to sell a land, not to buy a land. And my brother was buying, getting a land for a collateral of a land, collateral of a loan, basically. No, he didn't come with any money. He came for a meeting with one of the suspects, just because he was telling him that he is ready with the papers for the land and that he have a buyer. Naniniwala si Yaniv na pera ang motibo sa pagpatay dahil sangkot-ani ang kanyang kapatid sa loans at mga lupain. Bagamat marami pa umano silang tanong kaugnay sa kaso, naniniwala raw sila na gagawin ng mga otoridad ang kanilang trabaho upang mapapanagot ang mga nasa likod ng pagpaslang at mabigyan ng hustisya ang kanilang kapatid. We are very sad that we didn't find our brother and his fiancée alive. We, on the other hand, very happy that we find them, and the development is actually now that it's not an open missing case. It's now there is a lot into it. Sa isang statement, nagpaabot ng pakikiramay ang Embahada ng Israel sa Maynila. Nagpaabot din sila ng pasasalamat sa Philippine authorities dahil sa pagsisikap nitong mahanap ang magkasintahan at mag-imbestiga. Tiwala raw silang mapapanagot ng mga otoridad ang mga nasa likod ng krimen. Nakikipag-ugnayan at tinutulungan na rin umano ng embahada ang pamilya Cohen para maibalik ang labi ni Yitzhak sa Israel. Ivan, bumisita rin dito sa burol ni Geneva yung mga kaanak ng kanyang fiancé. Samantala, ayon naman sa kapatid ni Geneva, hanggang Biyernes yung burol ni Geneva rito. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Mamamahagi ang Department of Agriculture ng tig-3,000 pisong fuel subsidy. Batay sa memorandum order ng DA, matatanggap ito ng nasa 100 at 60,000 magsasaka bago matapos ang buwan. Pero para lang yan sa mga nakarehistro sa registry system for basic sectors of agriculture. Ipamamahagi ang subsidy sa pamamagitan ng assistance cards mula sa Development Bank of the Philippines. Ayon sa Agriculture Department, ilan lang yan sa mga hakbang ng gobyerno para matulungan ng mga magsasaka na malaking bahagi ng pagsusulong ng food security sa bansa. Huwag palampasi! Babae, natagpo ang tadtad ng saksak sa isang hotel sa Cavite. Secret firing range at underground tunnel na diskubre sa isang Pogo Leisure Resort sa Porac, Pampanga. At ang susi kung paano mapabilis ang paggapang ng isang tortoise. Walang patid ang pagtuto sa 24 Oras Weekend. Natagpo ang patay at tadtad ng saksak ang isang babae sa loob ng hotel sa Bacoor, Cavite. Nakatutok si Salima Refran.
Walang saplot at duguan ng matagpuan ang babaeng ito ng room boy sa isang hotel sa Bacoor, Cavite. Patay na ang babae at tadtan ng saksak sa likod. Base sa investigasyon, nag-check-in ang babae kasamang isang lalaki pasado 2:00 sa madaling araw noong nakaraang linggo. Pagkabigay ng susi ng receptionist sa lalaki, sabay silang umakyat sa kanilang kwarto. Pagkalipas sa mahigit 4 na oras, mag-isa na lang bumaba ang lalaki at nagpaalam sa receptionist na lalabas at bibili ng pagkain. Pero sinabi raw ng receptionist na kailangan muna niyang tawagan ng kasama bago siya makaalis dahil yun daw ang policy ng hotel. Iginiit ng lalaki na tulog ang kasamang babae. Dito na pinapuntahan sa room boy ang babae para matiyak na totoo ang sinabi ng lalaki. Noong aakyat na ang room boy, sinabi ng lalaki na iiwan niya ang kanyang bag para matiyak na pabalik siya. Pero bigla siyang tumakas. Tumawag agad ng pulis ang hotel staff. Kita pa sa labas ng hotel ang pagtakbo ng suspect. Nakilala ang suspect sa naiwang ID sa naiwang bag. Batay sa investigasyon ng pulisya, 6 na taon nang magkarelasyon ang biktima at suspect. Dati raw silang naghiwalay dahil sa pananakit umano ng suspect. Sa pahayag ng anak ng biktima sa pulisya, nabalitaan na lang nila na nakikipagkita na naman ang ina sa suspect at sinusuyo raw ito para di magsampa ng kaso laban sa kanya. Itong suspect natin, siloso, sabi nitong mga anak. Ayaw nang lumalabas mag-isa tong biktima nang di siya na-impormahan. Patuloy na tinutugis ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Arestado ang 2 bodyguard na puwersahan umanong nagnakaw ng mga baril at lisensya nito sa kanila ring kapwa bodyguard. Pero gate nila, iniitos lang ito ng umano ng kanilang pogo boss. At ang isa sa mga hinuling suspect may lisensya ng baril na isa siyang empleyado ng gobyerno kahit hindi naman. Nakatutok si Jonathan Andal. Armado ng baril, inakyat ng mga operatiba ng CIDG ang barracks na ito ng mga umano'y bodyguard ng pogo boss na Chinese. 2 bodyguard ang arestado matapos umanong puwersahang nakawin ang mga baril at lisensya ng baril ng kapwa nila bodyguard. Sabi raw ng mga sospek sa pulisya, inutusan lang sila ng boss nilang Chinese na kunin ang mga armas ng kapwa nila closed-in security para raw ibigay sa ibang tao. Pumalag raw ang kapwa nila bodyguard dahil baka raw magamit ito sa masama, lalo't nakapangalan sa kanila ang mga armas. Pinapangalan sa kanila nito mga Chinese national yung mga binibiling baril. Pero pag kinuha kasi sa kanila, hindi na natin alam kung saan nila ito gagamitin. Kaya yun ang pinangangambahan din natin ngayon. Pero dahil pumalag daw noon ang biktimang bodyguard, binugbog at kinulong umano ito saglit sa barracks bago nakatakas at nakapagsumbong sa pulisya. Lumabas sa investigasyon ng CIDG na may taong gobyerno umano ang tumutulong sa mga Chino na maglipat ng pangalan ng mga lisensya ng baril ng mabilis at walang aberya. Isa nga sa mga arestadong sospek, may lisensya ng baril na nakalagay na isa siyang empleyado ng gobyerno kahit hindi naman. Inaalam na raw ng CIDG kung sino ang sinasabing kasabwat ng mga ito sa gobyerno, lalo't ilan daw sa mga bodyguard ng mga pogo boss ay dating miyembro ng uniformadong hanay. Base sa research namin, marami silang kasama, mayroong mga retired na sa PNP, AFP, pero meron din mga pure na civilian lang. Then, nag-i-schooling sila ng VIP security, tapos nag-a-apply sila sa mga Chinese national. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga naarestong bodyguard ng mga pogo boss pero tumanggi sila. Sir, no comment po kami, sir. Antayin na lang po yung attorney namin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sinong mag-aakala na ang galunggong at munggo hindi lang pang-ulam kundi pang-merienda din? Ang twist na kakaibang fusion na ito tinutukan ni Mag Gonzalez. Is it Philippines kung walang lumpiang Shanghai? Pero wag ka dahil may kakaibang fusion ng paborito nating pagkain sa bayan ng Calasiao sa Pangasinan. Ang ulam na munggo't galunggong. Ginawang merienda ng 2 agriculture at agribusiness student na sina Ronric Domondon at Allen Angelo Repolio. Get ready for galunggong with munggo Shanghai. Para magawa ito, kailangan nyo lang ng sibuyas, bawang, carrots, papaya at munggo. Ihalo ang mga ito sa hinimay na galunggong at ilagay sa lumpia wrapper. Nandun po yung lasa ng ingredients which is munggo and yung carrots.
ito po ay para sa akin naging masustansya sa. Masarap po siya, medyo manamis-namis. Patok nga ang Shanghai ng dalawa, kaya naman hinihikayat nila ang mga kabataang subukan ang backyard gardening dahil healthy na, kumikita ka pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Up next, ang mini reunion ng ex-couple na sina Miguel Tan Felix at Bianca Umali sa Running Man Philippines. At ang sortes na mabagal gumapang pero mabilis sa kainan. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Mga kapuso, nagpapaulan pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Batay sa datos ng Pag-asa, nakakaapekto ang ITCZ sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Easterlies naman ang nagpapaulan sa Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan. Localized thunderstorm naman sa Metro Manila. At base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng light to intense rains sa Luzon simula bukas ng hapon. Maaari rin makaranas ng light to heavy rains ang Metro Manila. Gayun din sa ilang mga lugar sa Visayas at Mindanao. Magdoble ingat at maging alerto sa posible namang banta ng baha at pagguho ng lupa. Nabisto ng mga otoridad ang isang tagong indoor firing range at underground tunnel sa eksklusibong leisure resort sa Porac, Pampanga. Konektado ang tunnel sa isang bahay sa gitna ng isang lawa. Ayon sa Pampanga Provincial Police, na-recover din sa resort ang ilang dokumento, blade, baseball bat at posas tulad ng nakuha sa Lucky South 99 Pogo Compound. Naaresto nila roon ang dalawang may-ari ng Whirlwind na may dalawang incorporators sa Lucky South 99. Hinuli din ang 6 na individual na nagpanggap bilang mga maintenance worker sa resort. Ang mga target ng otoridad sa search warrant, wala sa lugar. Si Ong sinasabing girlfriend umano ng kapatid ni Bamban Mayor Alice Guo. Wala rin daw building permit o clearance ng barangay ang pagpapatayo ng mga mansyon. Napuno ng katatawanan ang latest episode ng Running Man Philippines with Bianca Umali. Mission success naman ang cast kagabi sa concert ng OG counterparts nila. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. One proud moment para sa Running Man Philippines cast ang makapag-perform as opening act sa Run to You Running Man Live in Manila sa MOA Arena kagabi. Full of energy ang Pinoy runners sa kanilang P-pop medley. Si Buboy kinanta ang Lola Amor hit na Raining in Manila. Hataw naman sina Miguel at Kokoy sa sikat na P-pop songs. Si Boss G naman may song and dance number. Habang may energetic song and dance numbers sina Lexi at Angel. Dream come true raw para sa runners na maging bahagi ng concert ng kanilang Korean counterpart at makapag-perform live para sa libo-libong Running Man fans. Shout out dun sa fans ng Running Man OG, yung mga Pinoy fans kasi napaka-engaged nila. Grabe yung energy. Na-appreciate namin. Kung gano'n kami kakaba sa performance po namin. Ang OG runners na sina Yoo Jae-sok, Haha, Yang Se-chan, Ji-sok Jin, Song Ji-hyo at Kim Jong-kook binuksan ang kanilang fan meet and concert by singing Spring Day ng BTS. Masaya raw silang muling makabalik sa bansa at na-miss daw nila ang fellow fans. Ako siya! Mahal kita! Salamat po! Mamatay kami! Salamat po! After the concert, mission success ang Pinoy runners na nakapagpa-picture sa OG runners. Sobrang bait nila. Lambot ng kamay nila. Sa Running Man episode kagabi, special guest si Sangretera Bianca Umali na mainit na winelcome ng runners lalo na ni Sangre Dea Angel at kanyang Ashti Perena. Pati na ng kanyang ex-boyfriend na si Miguel. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Sabi nila, food is life at hindi lang daw yan pang tao.
Kasi kahit pets, tila ganyan din ang mantra. Sige po, tapusin mo muna. Hindi makapagpigil ng gutom ang alagang tortoise sa Valenzuela, kaya yan ang kanyang ginawa. Mabagal man kumilos ang tortoise kapag dating sa kainan, aba, kaya palang magmadali. At hindi pa naman tapos sa paghahain, sumunggab na ng pagkain si Leo, ang 2-year-old and 5 months na sulcatang tortoise. Kwento ng amo niyang si Roan, talagang mahilig sa veggies ang alaga at bonding nila ang kumain. Mahirap nga raw alagaan ang mga reptile tulad ng tortoise. Pero ibahin daw si Leo na kahit nonchalant, nakikinig sa amo. May OA version rin kaya yan. Nonchalant. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.